Samantala, 200 traffic constable ng MMDA ang sumailalim sa self-defense training. Kasunod po ng ilang insidente ng pananakit sa kanila ng ilang motorista. Maliban po dyan, pinag-aaralan na rin bigyan sila ng reflectorized na batuta. Saksi si Julio Segovia. Ang reflectorized bato na ito na may built-in flashlight ang isa raw sa pinag-iisipang ipamahagi ng MMDA sa mga traffic constable. Kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pananakit ng ilang motorista sa kanilang mga kabaro. Pwede siyang flashlight para sa gabi. Pwede rin pang-traffic, pang-ilaw. Yes. And at the same time, matigas. Pwedeng gamitin. Pwedeng gamitin na pang-defend na sarili. Pero habang hindi pa yan ini-issue, isinailalim muna sa self-defense training ang mga MMDA traffic enforcer. Tinuro ang gumamit ng arnis. Sumangga sa suntok. Sumampal siya. At dumepensa sa patalim. Then, putol na siya. Tuturuan namin sila ng stick fighting, ng knife fighting, and yung empty hand fighting. Kasi usually, commonly kapag nakakita ng kutsilyo, nanginginig na eh. Pag nakakita ng pamalo, hindi naman alam paano gamitin. Kung walang armas, pwede rin silang gumamit ng mga ordinaryong bagay gaya ng payong, stick, ballpen o bottled water. Isa lang si Saturnino Fabro sa unang 200 traffic enforcers ng MMDA na isinasailalim ngayon sa self-defense training. Layon daw nitong bigyan proteksyon ng mga traffic constable laban sa mga mapang-abusong motorista. Si Fabros ang traffic constable na pinagsasampal ng sinita niyang motoristang si Robert Blair Carabuena. Ang pagbabago po sa akin siguro po, kung gano'n mangyari po ulit, magiging palaban na po siguro ako. Pero may pakiusap ang MMDA sa mga trainee. To use this as a last resort. Hindi ito gagamitin, most especially as an offensive weapon against motorists. Hindi na po namin gagamitin para makapang-abuso sa mga driver. Kahit paano yung mga natutulog namin pa, siya lumalabas. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.